Tagpuin natin ang Panginoon. Glorious. Tinig mo Aking hanap-hanap sa sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Let's worship Him. kabila I want you to join us. aking The glorious group. pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging lahat. Gawin nating panalangin. sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Salamat, Panginoon. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Buong puso, ialay mo ang iyong buhay. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpagkailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Sambahin natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo, Jesus, ako iniimbitahan ko kayo nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangat ko'y ikaw, O Diyos. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Nataguan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang
maraming salamat. Ang presensya mo, ang aming hinihiling ngayon. 2, 3 o maraming nagtitipon sa buong mundo. Kayo po ay nasa kalagitnaan. Dahil ang pangako ninyo, nandyan kayo sa inyong mga anak. So today, we would like to welcome the Holy Spirit upon the lives of our people. Lalo na ngayon, Sunday, huwag po tayong tumigil sa pagsasamba. Dahil sa pagsamba, matagpuan ninyo ang hinahanap ninyo. Sambahin lang ang Diyos na may dala ng inyong lahat ng hinahanap. Remember, glorious, if you have Jesus, you have everything. Alright, magandang hapon. Let's greet one another with the love of God. I would like to call on my 2 sisters muna. Testimony ito. Kahit konti lang, ito po ay time ng testimonies namin kasi meron po tayong big church na kung saan nagkaroon na tayo ng mga small churches. Mamaya, prepare ang ating mga young people kasi parang dito na yata napunta ang mga young people natin sa Glorious. We are looking forward that the prophetic word glorious shall be fulfilled dito sa grupong ito. It's a big task, right? It's a challenge. So, yung mga young people natin, wherever you are, right now, Denise is in Manila. So, we're praying for you. And I believe na nasa preparation ka for tomorrow's whatever your needs. And then, you're going to fly on Wednesday, no? Wednesday going to Qatar and then Qatar to Milan. Oh. Alam nyo, yung kanta-kanta natin, akala natin ano lang. Pero from Qatar to Milan to Japan to whatever, talagang nangyayari po. Power of the spoken word. Okay. Si Jennifer po ay siya, tsaka si Ma'am Trunky ang in charge dito. Ngayon, I will just give this opportunity for you to know my life. Meron po akong siblings, natural. Dito si Nora at saka si Jennifer. Si Jennifer ay ang aming bunso. Ang kapatid ko si Nora. At meron pa akong ibang mga kapatid siyempre. So, wag na kayong magtaka kung tayo ay may pagpipili. Kahit magkapatid tayo, we desire to be together forever. But sadly, ibig sabihin na may mga free will po tayo. So we have to understand, and of course, sabi nga, kung yun ang pinili mo, wala tayong magawa. But of course, nandun yung influence natin. Di ba? Pag masarap yung pagkain, gusto mong ipatikim sa iyong kapatid. Kasi siyempre, proven mo na talagang masarap. You desire them to taste it and have it also because you enjoy it. You want your loved ones to enjoy it. So, yun, may 2 akong kapatid na they have faith in the Lord. It so happened, hindi ko po sinabi na kapag hindi kayo BCF, hindi kayo no. Pero ang sabi natin, iisa lang ating Diyos. Kung totoong iisa lang, isasample ko sa inyo, kung totoong mangga ka, mangga din ang bunga mo, di ba? So kapag hindi nakikita sa bunga, ibig sabihin, iba yung yung seed mo. Iba yung seed mo. So, ibig sabihin, we have to face the fact, the truth, na hindi tayo pareho ang belief. Ang belief po ay napaka-importante dahil ito ay buhay mo na. Whatever you believe, parang manibela siya. Na kung anong pinaniwalaan mo, you drive it, at doon ka papunta sa paniwalaan mo, siyempre, di ba? So, that's the reason why belief is very important na tayong lahat ay kailangan nating maging meticuloso sa lahat nating binibiliban. Because remember, ito po ang ating destiny. Hingi lang ako ng dalawang praise. Dahil syempre lahat kami, lahat tayo naman. Hindi lang naman kami. Lahat tayo dumaan po ng storm. This is just an extension kasi pag may narinig kayong salita kaninang umaga, we need to chop it off so that para magkaroon ng kaliwanagan. So ang pagkain kailangan nguyahin, no? So we're still on the part of the storms of life. Ang storms of life, yun na define natin, storms is like a convergence na ito ay sa gitna ng inyong tradisyon, di ba? Tradisyon means ang inyong mga routine.
Bigla na lang na may dumating na hurricane. Bigla na lang may dumating na ganon. So nasira yung, ang ganda-ganda ng ano mo, nagbabasa ka ng libro doon sa sa Hyatt Hotel, bigla na lang dumaan yung jihad. Bigla na lang merong boom. So nasira lahat. Ganun po ang storms. Katulad ng COVID-19. Lahat ng napagdaanan natin si Nora, marami. Ngayon, sa ospital yung asawa niya. Continuous ang storm sa kanya. Tayo din. Ay, maring hindi pare-pareho ang storms natin eh. Alam naman ng Diyos kung anong klaseng storm ang ipapadala niya sa iyo. But pinaka-main dito, tulad ng sinabi ko kaninang umaga, na the issue here is not the storms. So, storms talaga natural yan. Every now and then, anywhere, to anybody, mayaman, poor, lahat-lahat dadaan sa storms. May storms. Amen? Payat, matanda, mataba, may storms. So, yung storms na yan, hindi issue dahil natural siya. Ang issue dito is how strong is your foundation when the storm comes in your life. So yun po, kailangan maintindihan natin yan sa ating pananampalataya. Very important ang storms na maintindihan natin. In life, we have seasons. So season lang yan. Maganda sa season, hindi permanent. Salamat naman. Kung permanent yung COVID, nako, ay ano pa nga bang reason para mabuhay? Diba? So we have always hope in the Lord. Si Lord lang kasi makapagbibigay sa atin dahil siya nga ang Lord. Lord means siya ang in charge of everything. Kahit na yung yung 2 taong uri ng taong nagtayo ng bahay, sasampol ko muna. Kaya ang sino mang makinig kayo. This is taken from Matthew 7 verse 24 po. Nandiyan na ba kayo? Ito po ang word natin ngayon. It's part of my sermon. But it's gonna be upgraded kasi magsusulisit tayo ng mga totoong testimony. Testimonies are very important. How could you represent your God if hindi ka madaldal about testimony? Instead of marites, maglinggo kayo kasi sa martes, laging pansira. Pero pag linggo talagang mabait tayo, dito tayo nagiging mabait dahil ang topic natin ay laging si Lord. Okay, verse 24 po, Matthew 7. Are you there? Lahat po ng ating taga-subaybay. Alam nyo, pag manood lang kayo ng live stream ng VCF, 3-4 na beses, I guarantee you, mabuborn again kayo, focus lang. Kasi tested and proven na po, marami tayong mga Yung iba nga, hindi ko pa nakikita eh. They are texting me or messaging me na na naggumaling sila dahil lang sa kapakikinig. How much more na nandito tayo? Gumaling daw yung marriage nila, they're about to wreck their marriage, pero nung narinig nila, nagkaroon sila ng pag-asa. So pag-asa ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya sa verse 24, Matthew 7, kaya ang sino mang nakikinig, sumusunod sa aking mga sinasabi. O nakinig ka ba? Amen. Ngunit sumusunod ka ba? O, 2 bagay yan. Nakinig, sumusunod. Ulitin natin, nakikinig, sumusunod. Mukhang walang boses ang glorious. Nakikinig, sumusunod sa mga sinasabi ng katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Okay, I want you to give revelation sa buhay naman. Kahit left and right ang mga sinasabi sa iyo. Ako, napagdaanan ko na. Salamat mula pa nung college ako. Lahat ng mga brothers ay boyfriend ko. Kalbo at hindi kalbo. Bata, matanda, boyfriend ko. Yun yung mga, siyempre yung mga sinasabi sa'yo. But doon pa lang, sinanay na ako ng Lord. Thank God. Hindi pa ako born again noon. Lahat, ano yung sinabi ng mga tao, parang deadma kasi parang nasanay na rin ako sa dami ba naman. Nung na-born again ako, lalo na. Ako ay pinagsasabi sa buong Coronadal City, tapos ang masakit pa, galing dito. Sino ba naman hindi maniwala? Ay, sobrang corrupt na yung Alam mo yan si Pastora, masakit magsalita yan. Kaya nga kami umalis eh. O, natural yun dahil yun naman ang iyong
naobserbahan. Abay, syempre naman, kahit ako siguro, pag nasaktan ako, talagang aalis ako, di ba? Tama lang yung ginawa. So sabi, nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Bakit may mga natira? Parang dinaanan ng ipo-ipo ang BCF. Sobrang daming leaders na raise up dito. Sobra sa kalahati ang nawala ha. 27 yata ang ni-raise up ko noon. Wow, thank God. Ang laki no? 27. Sana yung capacity ng 27 barangays. Yan talagang aking vision. Hindi tumama. Pero ang sabi ng Lord, talagang magkakaroon siya ng earthquake. Magkakaroon siya ng pagsasala. So, yun, naintindihan ko. Yung mga natira, naging matibay. Tama ba? Kapag ikaw ay nananatili, mayroon kang pundasyon. Kasi siyempre, kahit na anong bagyo, nakatayo ka pa rin. Tingnan niyo naman ang itsura ni Pastora. Mula umaga hanggang gabi ng kapipreach. Siguro pag kayo ang nasa lugar ko, ano na kayo, flat, na parang si Manny Pacquiao na napuruhan. Pero salamat sa pundasyon. Everybody say foundation. Sabihin mo nga sa katabi, I have a foundation. Hindi foundation sa makeup ha. Pundasyon po sa inyong pananampalataya. Verse 26, ngunit ang sinumang nakikinig sa akin ng salita, pero hindi naman ito sinusunod. Kaya nga, sumunod kami, sumunod ako. And sabi nila, simba kayo sa umaga, simba sa gabi. Di ba? Yan ang naririnig ninyo. Ano na bang klaseng simbahan yan? Mukhang kulto yan. Alam mo, nagsisimba kami dahil alam namin na hindi pa kami talaga puro. Siguro kayo hindi nagsisimba kasi alam niyong puro na kayo. So, good for you. Pero kami, hanggang ngayon, naniniguro lang. Kaya sabi sa katabi, naniniguro lang ako. Kaya kung may madaling araw, magsisimba pa ako. Alright? Parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha. Diba? Hindi ka ba hangal niyan? Magpapatayo ka ng kubo doon sa malapit sa bangin. Malapit sa dalampasigan. At humampas at malakas na hangin sa bahay, nagiba. Ito at lubusang nawasak. So, ibig sabihin po, kung ito ay concrete, na may pundasyon, matatag at hindi matatag, ay parihong sasalo ng storms. So, storms is not the issue. Yun. Ito pong explanation ko. Hindi issue ang storms. Dahil ang storms ay natural. It comes anyway. Hurricane, earthquake, COVID-19, whatever. Financial na lugi ka sa negosyo, storm yan. Maghiwalay kayo mag-asawa, storms yan. Nireject ka sa pamilya mo, storm yan, whatever. Na lahat ng troubles ay dito lang yan sa lupa. Remember, sa langit walang trouble. Kaya nga, iniimbita tayo. Imbitahin ko kayo sa langit kasi doon walang trouble. Hallelujah, palakpak. So ngayon, may dalawa akong kapatid. Siyempre, gusto ko kasing tumagal sila sa camera para makilala nila ang mga kapatid ko. Hopefully, na yung iba kong kapatid ay makaano sa biyahe. Malam mo, 20 minutes before take off, pwede pa di ba? As long as may grasya, ang Panginoon ay naghihintay sa atin. Hindi ibig sabihin na hindi kayo bisip, hindi kayo No. Kahit saan kayong simbahan, as long as nakikita. Hindi issue ang simbahan dito. Hindi rin issue ang storm. Hindi rin issue ang pera. Ang issue dito ay ang pundasyon. Sabihin mo, okay naman yung buhay mo, okay naman yung religion mo, magpakitaan tayo ng katatagan ng pundasyon. Ilang taon ka na ba nagwo-worship? Ilang taon ka na ba nagpi-praise the Lord? Kasi sa Bible naman, praise the Lord Hindi you delightning. Diba? Ang gusto ng Lord, direkta ang bunga. You will know my people by their fruit. Hindi naman tayo perfect, but somehow, obviously naman, kung hindi naman tayo namunga,
Abay, hindi naman tayo talaga sasaniban ng banal na espiritu. Kaya nga nasaniban tayo, kaya mayroon tayong bunga na ipakita. Pasensya, at hindi naman pwedeng hindi tayo magalit. Magagalit talaga tayo. Lagi ako nagagalit sa gawa mo. Kasi kung hindi ako galit sa gawa mo, sa iyo ako galit, matagal na kita hindi pinansin. Diba? Kaya nga tayo pinapansin pa rin ng Lord kasi nandun yung kanyang grasya. The grace of God is available for those people who wanted to surrender. Waiting lang ang Lord sa atin. Ngayon ang waiting time, grace time. Di pa siya dumating. Pag dumating siya, close the heavens na. Kung yung barko nga, pagkatapos ng sumakay yung mga pag dumating na yung time, isasara na. So, kahit na umiyak ka pa sa labas, kasi talagang nagsara na, hindi ka na makaabot. So, I believe today, ang kapatid ko ay may expose sa inyo. Sabagay, nandun naman yan sa mga live stream, na-expose na rin sila noon pa, kahit si Pastor Rainier, no? So, when God called you, He is determined to call you. Kahit ano pa mga rason mo, at the end, yung sabi nga nila, sa simbahan pa rin ang uwi mo. Alright. Sino bang mauna? Si Jennifer. Kasi si Jennifer, siya yung dito, leader na assign dito sa ating glorious. So, are you happy that you belong to a little cake? Right. Ng hapon, ako po ay nagpapasalamat sa buhay ko na nabilong ako dito sa ministry. So, napag-usapan po natin yung storm, no? Siguro marami naman ako ng pagdaanan, storm, sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Sa marriage, sa anak, sa sarili ko, sa pera, sa lahat. Dahil ako ay nagkaroon ng matibay na pundasyon. Ano yung pundasyon ko? Yung salita ng Diyos. Dahil nakinig lang ako at sumunod, ito po ang Ito po, masakit kinalabasan din magsalita. ng aking. Kung gusto niyo mag-visit, dumaan kayo dyan at kay Papa Pidok. Papasa kayo Okay sa kayo. akin. Pasa kayo. So, praise God. So, maraming salamat na sa pamagitan ng salita ng Diyos, talagang babalatan ka. Yun na nga yung pinaka-foundation ng salita is yung 2 Timothy 3:16 na kagamit-gamit, ito po ay ginagamit sa pagtuturo, sa pag-correct. So, yun lang nakita ko sa sarili ko na willing lang talaga ako magpa-correct. Willing lang ako magpa-rebuke, no, mag-train. No, kasi nung hindi pa kami born again, talagang dihamak ang training na nadinanas namin sa aming tatay. So, hindi accidentally na born again din kami. So, salamat sa mga storm na ito. Kagaya ng sinabi kaninang umaga, naranasan ko yun. Dahil sa storm, nagkaroon ako na-exercise ko ang faith ko. Dahil sa storm, mas lala akong gumanda. Diba? Tatay at nanay po siya ng kanyang Ng mga anak. aking mga Nandito yung anak. isang anak niya. Anak sa pagkakasala. Ngunit, na-correct na po. Ayun, yung eldest ko. So, Salamat. salamat. Gwapo na anak sa pagkakasala di ba? Pero ang maganda, wala naman tayong perfect. Lahat tayo nagkasala. Na naman, pag sinabi ng ganun, talagang, ang sakit naman magsalita ni Pastora. Talagang nagkasala. Hindi sabihin natin nagkasala talaga. Yung maganda lang, kailangan naman natin isabihin kung anong ginawa para maituwid ang kasalanan. Kaya nga naging gwapo pa rin si CJ. Kasi dahil sa repentance. Kung wala siguro, pangit siya. At hello, dyan sa sa Mount Zion. Wow, Mount Zion. Huwag sa Mount Sinai kasi 10 commandments yung nandun. Mahirap. Okay. So, big storm. Sige. So, praise God na Ano yung big storm mo sa buhay? pinaka-big storm ko sa buhay is yung Bato. bato. Nung nakulong ang aking husband. Siyempre, Yes. di ba? Dahil sa bato. Dahil sa bato. Talagang pinili niya yung bato kaysa sa bato na The rock of our siyang- salvation. The rock of our salvation, Jesus Christ versus dito sa rock na permanent lang. Itong So, paano temporary. po, in short, para kasi marami pa po ang mag-testimony. Sige. Ganito po. From bato, dalawang klaseng bato, ha? Yung bato na rock of our salvation, yun matibay yun. Kaya tingnan natin si Jen at saka si Jess. Si Jess ay pinili niya ang bato. Bato-bato. Si Jen naman, pinili niya yung rock, yung malaking bato. Amen. So dito, for short, alam mo, gagawa din kayo ng parable sa inyong testimony. In short,
dahil matibay ang bato na inapakan o tinayuan ni Jennifer, na kaya niya po ang storm, big time storm. Biruin mo naman, anuhin ka na, iwanan ka ng asawa mo. Buntis ka, iwanan ka. Balikan ka pag nanganak na, okay na. For another baby. So yun ang malaking bato na kanyang tinapakan ang nag-depend sa kanya. Patuloy siyang sinisira nitong bato na sumisira sa ating lipunan. Di ba? Aminin nyo naman, lahat ng mga drug addicts dyan, ito malaking lesson na wala kayong mapupuntahan kundi sirain pati inyong mga family. Di kayo tatantanan ng maliit na bato na yan. Ngunit pag sa malaking bato kayo, tatayo, lahat, kahit yung maliliit na bato na yan ay kayang baguhin ng malaking Amen. bato. Amen. Yun po ang parable ni Jennifer. Now, last word. What do you anong masabi salamat. mo? Kaya pasalamat ako na dahil sa bato, ay dahil sa Storms. storm. Andito pa rin ako. Jesus po yung bato na tinuturing niya. Pinapatunayan lang ni Lord na ang Diyos na sinasamba ko at ang aking tinanggap ay buhay. So, Amen. So siya po ang nasa bato na malaki na hindi siya salot sa lipunan, kundi siya ang correction sa lipunan. Nagko-correct tayo kapag tayo ay sa malaking bato. Ayaw, kawawa yung mga maliliit na bato sa atin. Di ba? Dahil tayo may otoridad ni Jesus. So today, mayroon naman po akong kapatid na isa na siyempre hindi naman siya regular talaga dahil sa sitwasyon ng kanyang asawa. A big love with a big storm attached. Okay, nandito si Mrs. Bautista. Good afternoon. Matibay na bato. Good afternoon. Puro matitibay yung mga bato rito talagang. I thank God for the rock, which is Jesus sa life ko, na naging very firm foundation na aking faith. And sa storm ko naman, yes, the enemy came to steal, to kill, and destroy. Lalo na yung mga emotion, sa mind, sa will. Yung tatlo na sa mind, will, and emotion, na-attack tayo. And ako, nagpapasalamat ako dahil because of the discipline, you have a choice. Though you're... Say hello to ICU. You see me Hello. now. And I thank God because through the years, I still stand because of Him. Yes, maraming storm. Kala ko noon, iwas ako ng storm. I don't want to have that storm. Pero it's maging maganda pala yun sa'yo. Kasi sa storm, makilala mo kung sino ang Diyos, na gagamit mo yung kung ano ang meron ka at ma-i-apply mo. And makita mo ang backup ng Lord. Salamat. Sometimes, lagi ang ma-fail, pero ang Lord lagi kang nililift up. And He's always there na times na magdilim na ang paligid mo. Matibay talaga. Ang ilaw talagang matibay. And yun nga, yung sakit. Kaya nga sabi ko, I got healed because of the healing grace of Jesus. Kaya yun ang nakikita sa husband ko. How many times na ICU siya, it's not easy. Because kung nasa COVID stage pa, talagang ang hirap. But then, God never leave us nor forsake us. Amen. He's You're healed. always there. He's there because ang dami na yung mga pagkakamali, yung mga wrong decision. Kaya, yun, may mga consequences. But through that, makita mo yung galaw ng Lord. Amen. There, makita mo yung sabi niya nga na sa storm, hindi ibig sabihin you're weak. Gusto lang ng Lord na magiging strong ka through that. Amen. And I thank God for I saw Rainier talagang very fast na recovery niya because of the prayer, the praise and worship. That's why I don't leave that the prayer, praise and worship because that is my weapon. Yes. Wherever I go, because in spite of, siyempre may mga family kami na may mga problems, but I know and I put my trust that God is in control. Behind the scene, God is working.
Though sometimes makakarinig ka, maka-react, but God said that don't react, just respond. Thank God for me nga, in-invite niya ako ngayon. So, wala akong plano na makapasok dito sa glorious time na, but God, He's there to put you so Alam niya that ang kailangan mo. he needs he know my needs. And I'm so thankful because nakikita ko na nagmamature ka through storms. Through that storm, I learned that not only He is a healer, Amen. He's always behind the scene. He's a whisper ba, nagabulong. Kaya Alright. nasalamat na, now I was lost and now I'm found because of Alright. Jesus. Amen. Because- So that is Nora, ang team song ni Rainier, kung nanonood ka ngayon, I see you in September. Ito naman, through the years, I'm still here, bringing you to I see you. You should see God. All right? Thank God. Ito naman, ang team song niya is, Jesus! Lover of my soul. O, yan. Nakatayo kasi siya sa sit my feet upon the rock. O, yun. Kaya hindi siya umiwalay. Talagang dalawa ito, matibay itong dalawang ito. Thank Number God. 7 Thank you, and Jesus. last ito. Second to the last. Oo, siya perfect number. Kaya complete ang gusto ng Lord sa kanila. Wala pong perfect. We are trying to be perfect, but only God can perfectize you. Okay? The last- Yan po ang dalawa kong mga kapatid. The last word that God wants me to share is, for the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love for you will remain. Isaiah 54:10. That's what I'm Amen. holding on. All right. Hold on. I want to call on the young people. You can sit down now, my sisters. In the blood and in the spirit. Very strong ang bonding namin. All right, dito kayo mga young people. Yung mga young people, kailangan makinig po kayo. Sila may storm din. Kahit nga si LJ mayroon eh. Sila pa kaya. So come here. We're going to hear from you. All lady, come here. Sige, get your share and alam nyo, mga young people, dito kayo makinig sa Glorious kasi marami kayong marinig. Shinalyn, dito ka. Lahat ng mga young people. Ikaw ba hindi young? Oh, people lang. Sige. Alright, dito. Nandito po sila to represent. Ikaw, Spencer, hindi ka ba young? Are you old? Lahat ng young. At marami po sila, wala lang sila ngayon. But we are trying to build you up, young people, go straight to the point. This is what you need, storms. Storms in life should be understood. Kasi pag hindi po natin naintindihan, mahirapan kayo kahit man lang sa school ninyo. Kasi syempre kayo ngayon, in your generation, talagang napapasabak kayo sa generation na wherein hindi nyo na alam ang storm eh, to the left, to the right. Parang ipo-ipo. At dahil nga speed ay talagang kailangan nyo ring mag-speed ng inyong alam so you can combat against the attacks. So, storms is very, very natural. Hindi po natin yan mapigilan, wala makapigil. But our vision in the church is that you should be a visionary para makita ninyo yung nasa unahan. So that when storm comes, you will never be imbalanced. You will always stay naturally and respond to the attack. Okay? So una natin yung leader natin. Mukhang magkaroon siya ng sa kanyang vision, pero sa loob yung vision niya talagang clear. Alright? So praise the Lord. So nakarinig ka kanina ng ating live Yes po, stream? Okay, go. Praise God. So ako ay praise God for this topic na storms na na-remind ako na iba-iba tayong level ng storm. Pero ang purpose ng storm is to really uproot us. Yung sabi nga kay ni Pastora, kay Mama Jane, kung ang puno kayang tanggalin ng Diyos with the physical storm, tayo naman, ang character natin. Yun ang gusto ni Lord na i-uproot. So yun ang sinabi ni Lord naman sa akin personally, na ang number 1 na kailangan ni Lord na tanggalin sa akin is ang character ko that is not of God, for Him to exchange it with something that is of God. So I really praise the Lord na
pagkatapos ng lahat-lahat ng sinabi ni Lord, ang gusto niya nga is the word application. Yun nga yung gusto ni Lord na kami na mga young people, we are very exposed. Ako sa government ako natatrabaho. I am exposed to different storms. May big, may buhangin, may iba-iba na storms. But the Lord said, so long as you are with Him, may ma-approach sa'yo, pero ang number one na dapat hindi ma-approach sa'yo is your faith and your character aligned with the Lord. So I praise God na He is refining each and every one of us. Yung sabi kayo ni Pastora, none of us are perfect. Kahit sabihin pa na leader ka ng young people, kahit senior pastor ka pa, kahit ano ka pang apostle, or 55 years ka na sa simbahan, there will always be something to uproot sa'yo because you're not yet perfect. So I praise the Lord for every uprooting na ginagawa ng Diyos sa akin. And I can see myself na the Lord is really making a move. With every storm, may tinatanggal at may binabago ang Lord because that's what He wants for me. For me to go through the storm and to be better. So glory to God. Alright. Amen. Palakpakan natin si Shinalyn. Young people, this is for you. You know, storms will come your way every day. And this is for you. Remember, time is the element that God has given us, 24 hours a day. Plot tayong binigyan ng Diyos ng 24 hours. So all we have to do is to really spend our time, especially wherever you are right now, kung kayo man ay busy sa school, I want you to listen because somehow makapagbigay sa inyo ng magandang advice wherever you are. Maybe you are doing your homework or whatever. God is talking to you through these young people here. So I want you to really have a knowledge about how you're going to face your storms every day. Very important for you to face the convergence. Alam ko, convergence, parang yung ang ganda na ng sitwasyon mo, bigla na lang, nawasak. How are you going to face that? Kasi mahal kayo ng Diyos, kaya nga nandito ito ang ating glorious para makapagbigay hatid sa inyo ng mga probable na gagawin nyo as a young believer. Gusto ng Diyos kayo ay wag matapon o ma-fall because ang Diyos ay mahal kayo. So, yung pagharap ninyo ng mga small and big storms in life is just a challenge. So, paano yan kung di kayo nakakonect sa ating tower of refuge, which is our church? Then surely, you will lost. Do not lose sight because God is having His sight on you. So, okay, si Ladi. Sige, siya siguro, I'm sure. Alam niyo kasi, bankable ngayon ang anak ng Diyos. Sa buong planet Earth, talagang nandoon ang lugar ninyo. Hindi kayo tinrain dito para taga-baryo lang. From Barrio 2 to Barrio 8, I believe na may prophetic na po na talagang mag-abroad ang lahat ng ito dahil syempre naman we are engaged in planet, di ba? Planet Earth. Sabi ng Lord, I gave you your inheritance already. So paano natin ma-enjoy ang ating inheritance kung di tayo pupunta? Go! Sabi ng Lord, and tell the world about me. That's more than enough. Just go and tell the world about me. That's more than enough. All right. So, Ladi. Amen. Praise God. So, good afternoon. So, what I have learned about this series of storm na topic, simula nung sa Boreas, yung storm na actual namin na experience. So, it is indeed, storm brings change in our lives. Yes. Hindi siya yung tayo kasi as a human, we love to work in our comfort zone. We love to do tradition. Yung sanay ka kung anong ginagawa mo, yung ganitong gawin ko, ganyan, nakaplano na lahat ba? But because of storms, everything changes. So yun nga yung sabi kanina ni Pastora na, are you ready to change your plans? Pag may dating na storm, ready ka ba na mag-change yung mga plano mo? But you see, Di ba nagagalit ka kapag bigla na lang sinabi ni Pastora, punta tayo doon? So, Jesus is always disturbing your plan. Yes, amen. So, you're not certain of what is to come, Yes. but only certain thing that you could have is Jesus, na hindi niya ka iwan kung ano man mangyari. So, I will compare it to like an ant.
sa mga langgam. Before winter, ang ant, ano na sila masipag, marami silang ginagawa. Nagsastock sila ng foods, masyado silang busy before winter, during summer. And then when winter came, doon na meron silang stock na food, ready sila kung ano man ang gaano pa katagal yung winter na yan, meron silang na stock na food because they are ready for winter to come. So for us young people, although we're not facing big trials like mga mommies namin dito, syempre iba na yung mga storm nila, kami is like an ant. We are readying ourselves for what is to come in the future. So it is important for us to come into this fellowship to hear paano na-overcome ni Mami Jen ang ganito, paano na-overcome ni Pastor ang ganyan, so that you will learn by their experiences. Hindi mo kailangan na ikaw talaga ang mag-experience. But through their experience, their testimonies, surely you will learn and you will surely apply it in the future by the guidance of our Lord Jesus Christ. So everyone back all the glory to the Lord. Again, Amen. time is very important. Time is our commodity. Time is our currency. We don't have the same we don't have the same amount of money, but we have the same amount of time. So how are you going to use your time will determine your capacity or your ability to really face the storms in life. All right, here we go. Going to to Australia. Praise God. So what I have learned in this day's lesson about storm is that in the book of Ecclesiastes telling that every time has a season, our storm has to come because the Lord wants us to really have that shape kung ano po yung gusto na mukha sa atin ng Panginoon. Sabi nga kanina, kapag may storm, nililinis niya lahat-lahat ng madumi in the ocean, lahat-lahat ng mga basura doon kinukuha. Ganon din sa atin, that if we are in the storm, paragin nire-remind sa akin ni Lord yung Exodus 14:14 that whatever battles, we need just to be still kasi si Lord yung magfa-fight sa atin. And I'm always reminded about that, yung eagle mentality na si Lord, binigyan tayo ng opportunity ni Lord. Actually, for me, storm, kung makikita po natin, storm is actually an opportunity for us to always advance our level. Sabi nga doon, yung storm, hinahanap ng agila yung storm kasi ito po yung magle-lift up sa kanya sa mas mataas pa na level. So, as a born-again believer, this is actually our opportunity to show our faithfulness to the Lord na maybe there are a lot of storms in life, but hindi po tatagal yung storm na yon. What matter the most is yung foundation po natin. Kanina nga revelation sa atin ni Lord na if we build our foundation, make it sure that our foundation is not the foundation coming from the sand, but the foundation coming from the rock of our salvation, which is on the word of God. And nagpapasalamat ako kasi sa napakaraming testing na ibinigay sa akin ni Lord, He believes and I believe in Him na malalampasan natin lahat-lahat ng storm na yon. And sa pagdating ng panahon, makikita natin yung plano talaga sa atin na Lord na natutupad isa-isa sa ating buhay. Amen. So glory Remember, to God. the Lord has a plan for you, plan to prosper you, not to harm you. Now, remember that it's only planning. In the year 2023, you've got to plan now. Because what you can do now will determine your 2023. So, our advice for you is that go with the plan of God because you might have lots of plans yet the plan of God shall prevail. So, huwag kayong magagalit kapag nasira yung plano ninyo at pinalitan ng plano ng Diyos. Sabi ng Lord, for my plans for you is not to harm you, though it looks like is harming you. But He promised not to harm you, but to give you prosperity in life. So, I am so glad that our young people, kung kayo man ay hindi, maybe yung iba matagal na sa pananampalataya, yung dati kayo dito sa VCF, ang ganda-ganda ng plano ng Diyos sa inyo, naka 14 years yung iba no? Huwag yung sayangin. Maybe you did not plan. Wala kang plano. Sabi nila, pumunta kayo sa akin, kailangan may plan kayo. Di ba pag pumunta ka sa teacher, you have to present something.
Then He can bless you, He can advise you. Ganon din ang Diyos. Huwag kayong pumunta sa Diyos na wala kayong plano. Wala siyang business dyan. Pumunta kayo sa Kanya, dali nyo yung plano nyo, commit it to the Lord, and the Lord will direct you to His plan. Kasi mas better, mas best yung plan niya kaysa sa plan ninyo. Maybe you did not plan. Bakit hindi nag-work yung akin? Nagbigay naman ako ng tithes, nag-worship naman ako. Lahat naman ng sinasabi ni Pastora, ginagawa ko naman. Maybe you did not plan. This time, you do it right. Plan. And then maybe, you did not stand to your plan if you did plan. And the third, maybe you forgot the plan. Yun lang ang reason kung bakit hindi kayo nakapagplano. That's why wala nangyari. Remember, 24 hours a day po ang bawat isa sa atin. Yun, kapag wala tayong plano, time will tick-tack, tick-tack. Natutulog lang kayo. Mabuti pa kaya matulog na ng mahimbing. Radio, TV at mga lumang comics. Wala nang ibang mapaglibangan. O yun, kapag yun ang awit ninyo, natural. You lost your 2022 na wala kayong kaplano-plano. Are you blessed today that you hear this? Now, we go straight to, where are you? Where are you going? Milan? Nandun na si ano? UK. O, tingnan nyo, prophetic po yan. Wala po tayo na prophesy dito na hindi na nangyari. Ikaw, saan? UK din? Ano? Sa Alapaap? Ano? Sa Paris. Sa Paris. Wow. Mukhang gusto niya yung yung Chanel Ano ba yan? Okay. Ikaw? UK din pending pa daw On the line, sabi ko nga na prophesy ko, after Denise, ito na ang susunod. Right. Ay, tumatayo ang balahibo ko talaga. Confirm. Kahit si Abigail na confirm yung prophecy ko sa kanya na magiging leader siya. Ang bilis nga nandun na agad. Ngayon, pupunta siya ng Manila later para makipaglaban. So, I believe naman walang kalaban ang anak ng Diyos, di ba? Oh, amen. Oh, now, let's go to UK. Yes. Amen. Praise God. So, good afternoon. This is the panoramic prophecy of the VCF young people. Amen. Praise God. So, good afternoon, everyone. So, ako rin po nagpapasalamat ako sa Diyos for the whole series of storms, especially throughout the entire day. So, di ba, many people are saying that storms are unexpected. But for us, the born-again believers, we expect that every day, there are storms that are waiting for us. And just like different seasons, we prepare for not all seasons are the same and not all storms na may encounter natin every single day are also the same. So ako rin po, I just want to share and to be reminded of how great God is sa great storm na naranasan ng family namin so far is yung death threat or big death threat during the pandemic. So yun po yung talagang pinakita ng Diyos yung faithfulness niya sa amin, especially as we claim Psalms 91 and Psalms 23 during that time. Indeed, God showed how He shielded our whole family. Kasi syempre, di ba, during that time, quarantine, nandun lang kami sa bahay. So it's very easy for us na ma-ambush mismo sa loob ng bahay namin kasi hindi naman ganun kalaki ang gate namin or ganun kalaki ang bahay namin that time So, madali lang talaga na atakihin kami during that time. But then, God showed how He protected us. Especially marami na sa mga kasama ni Papa during that time yung namatay. Marami na yung talagang pinatay. But then, here we are, together with my father, we are still standing and we are still alive, all by the grace of God. And I remember yung nangyari sa amin nga sa Boreas, yung great storm talaga, yung real storm na na-encounter namin. And then, totoo no, by the grace of God, grace is enabling power. He will give you that power, that ability to enjoy the storm. Because we are like an eagle, we soar, we are above every storm sa life natin. So yun po yung pinapasalamatan ko that God allows storms for us to know our capacity and for us to be elevated. So glory to God. Amen. All right, so God said to you that all you have to do is to follow His plan.
and I will deliver you from every captivity. So that's the promise of God. We have lots of promise. Tayo yung mga promised people. We're so confident that no matter what, no fear on storms because the Lord of the storm is Jesus Christ. Ladies and gentlemen, you have Jesus. Ibig sabihin, you don't have to fear storms in your life. You are built for storms, just like an eagle. Okay, let's go to Canada. Amen. May pending house na kami sa Canada. Yeah! May pending din daw siya. Puro pending ha, alam niyo yon? Pending na house. Pending na house sa Canada. All right. So, good afternoon to everyone. And for me, di ba, katulad kanina, yung isa sa mga sinabi na storm is seasonal and storms are temporary. And we're thankful din na isa kami sa mga youth ngayon na na-involved sa ministry na to. Kasi sa ministry na to, tinuturuan kami paano mag-face ng storm. Kasi yung storm, hindi lang yung ulan tsaka yung kulog. Meron din minsan na sunstorm, merong snow, iba't ibang klaseng storm na pupunta sa life natin. And sa ministry na to, tinuturuan tayo kung paano, anong gamitin na tamang mga gamit para mag-face sa mga storm na yan. How Halimbawa, do we do it? How yes. do we do it? How do we do it? Yeah. Kung ano ang gamitin na mga Weapons. mga weapons. And katulad yan, kung mag-snow, tapos ang dala mo raincoat, malalamigan pa talaga. Pero kung may coat ka, against sa storm, against sa snow yun. De, kung nag-uulan, tapos naka-t-shirt ka lang, naka-short ka lang, naka-chinelas, mababasa ka talaga. And thankful din ako na ina-allow ni Lord yung storm na mag-cross sa ating life na hindi niya ina-allow na yung storm ma-carried away tayo ng storm, kundi ma-fight natin yung storm. Hindi tayo binibigyan ng Panginoon ng storm na hindi natin kaya. Kasi katulad nga si Eagle, di ba? Walang eagle na namatay sa storm. Kundi yung storm na yon, kayang-kaya nila i-face para madala sila sa higher level, mas mataas pa yung lipad nila. And thankful din ako sa Panginoon na isa rin ako sa mga privileged na mga tao na naglaki ako sa simbahan. Kasi kung hindi ka siguro kami nakata sa simbahan, sa storms pa lang ng life namin noon, parang walang pag-asa. Relocate na kayo. Oh, buti na lang may relief goods si Lord. Relocation. May relief goods si Lord. may rescue kami, which is in the form na kay Pastora. Tita ko siya, at the same time, siya din yung mentor namin na at the same time, siya din yung nagtulong sa amin at nag-guide always na siya yung ginamit ng Panginoon na rescuer. And inintroduce na sa amin yung bato na pwede naming apakan para hindi kami madala, di ba? Tulad niyan na coincidence na bato din yung gagamitin ni Satan para sirain yung buhay mo, pero Maliliit na bato. yung bato nila kasi nadudurog, yung sa amin hindi. Amen. And Nandudurog yung ating bato. yes. Amen. Amen. Yes. And 'di ba every after storm meron talagang rainbow, every after ng rain merong sunshine. And yun yung pinapahiwatig ng Diyos sa atin na may pag-asa. 'Di ba? Yes, Katulad nung amen. sa Noah's Ark, 'di ba? Pagkatapos mag-ulan ng non-stop, after ng ulan, nagpakita si Lord ng rainbow kila Noah na representing promise, na representing na after ng kung anong akala mo walang pag-asa na, akala mo mamamatay ka na, pero at the end, may magandang pinapakita sa yung Panginoon na yung purpose na yun is for you na build up yung sarili mo, maging stronger ka, maging faithful pa sa Kanya. Kasi without storm, di ba, kung hindi ka matakot, wala ka ng faith sa Panginoon, kasabi ka lang na, ako to, kaya ko to. Katulad ng yung testimony nila sa Burias, akala nila masaya yung ganong trip na mataas ang di ba usually kung magpadagat tayo, pag matataas yung alon, masaya kasi wow, trip. Pero nung time na yun, hindi na masaya kasi
yung Diba? tubig na You like the wind, but if the wind will blow you, you don't like the wind. the wind anymore. And You then- like the water, but if the water will lamon you, yes. And yun, to God be all the glory po Amen. sa natutunan namin ngayon, and hopefully Amen. one day At someday kayo din. yung mga taong na akala nila walang escape yung storm na yan, one day someday may mga tao din na pupunta sa inyo na mag-rescue sa inyo. Malay nyo, isa kami sa mga maka-rescue sa inyo sa susunod. Hindi natin malaman kasi yung will ng Panginoon, yun yung atin. Kami yung rescue team. Yes. Yung aming leader nasa Mount Zion. At alam nyo, dagdag ko lang, no? Ang sinabi ni CJ ay talaga yung ating BCF ba? Talagang real. 'Di ba? Talagang real. Bawat isa playing the role. And sinabi ni CJ, baka mawala ako, reduce you to God. Lahat ng mga tulad ng health. 'Di ba? Pag storm will come at ikaw ay nabigyan ng high blood pressure, bam! Then you say, thank you, storm. Dahil pagpasok mo sa ospital, kunan ka na ng BP, tigil na lahat ang iyong kalalaklak, at ikaw ay lalagyan na ng stoppage. Kaya salamat talaga sa storm. Sabi ng katawan mo, bring me back to my 120 pounds. What are you doing with my bones? My bones cannot carry the 200 pounds. Bang! Okay? Yun po ang sinabi ni CJ. Yung reduce you to God. Yun, stop and then God will take over. And then, salamat sa storm, bumalik ang iyong vital statistics. Katulad ni Papa, back again. Sabi nga ni Mama Jen, I remember my friend, happy birthday Mama Jen, you are in heaven. Sabi ni Mama Jen, oh goodness, I lost my 10 pounds. Then later, I found them again. Lost 10 pounds. Oh, I thought only umbrella is the lost 10 pound here in the Philippines. See, it's good to have a friend in the North Carolina in USA. That's why I want you to be global. I want everybody to go to where are you? Where are you going? Russia! Wow. Do you know the role of Shinalin in Russia? To stop the nuclear bomb. Wow! Talaga naman napakalaking role yun, Kailangan talaga ng prayer and fast. Okay. Masaya to. Okay, Spencer, where are you going? US. US. Okay. LA. Saan banda sa US? LA or California. Wow. May pagpipilian pa niyan, Talaga naman ang mga anak ng Diyos. Okay. So ako US. kapasalamat kay Lord ba nga sa gina pa lang nga aga bala Lord. O sa makita US mo- ka makadto mga ginang. Sige na. So Sige dito mo na. makita ba nga may mga estudyante kay Lord nga sa Sunday bala aga eskwela pa sila ba nga like kapasalamat ko kay Lord ba nga subo nga Sunday gitagaan mo ko rest day Lord ba saan gani ang mga Sunday bang gitagaan mo ko Lord sang time para to worship sa imo. Makita mo ang mga storm, pero dali mo lang siyang ma-ship. Dayon ba, Lord? Makita mo dito nga sa kabuhi natin is, may mga storm gid nga kaya mo. Yes. Dito banda sa ila, mainit. So, nag-shift siya, naglamig. So, makita mo dito nga, Lord, nga, abot sa school man namon nga kulang lang gid sa word ba kung kita mo nga dumahibi na gid ko sa akon pero paglakat ko sa Sunday do nag-relax na ba na like do naging easy na sa imo ba how to memorize nagapray kami sa friend ko amo na makita mo do dira pa lang storm na nga ginapakita sa imo sang Ginoo nga ma-overcome mo ng bagay nga na may mas dako pa nga storm and then ma-overcome mo. Amen. So, I will wrap up sa sinabi ni Spencer. Sabi niya doon, it will expose your weaknesses or your strength. Minsan tingnan mo ang mga estudyante parang wala silang problema. Later nakita mo nag-suicide. Hindi mo alam yung 3, yun pala marami ng decay sa loob. It looks good. Mag-asawa,
nakabarong yung tatay, talagang they look good. But later, nakita mo silang nagdi-divorce. So, ganon. Kailangan po natin alamin na there are storms that you cannot see, but they're real. We need to be sensitive. Inside and outside storms ay kaya ng Diyos, kaya ni Jesus. Kaya thank God sa kanyang Jesus na pangalan, because it's the name that can bring us out from any storms and bring us to the top of the storms. So, salamat sa inyo mga young people, for I believe next po, ito ang magiging avenue ng ating mga young people. If you are young people in DCF or maybe not in DCF, you can come and just join us, encourage other young people out there na huwag kayong manatili sa isang box. Alam nyo, kahit nandito pa sila, nag-aaral sila o nag-OOJT, alam ko na may mga pangarap sila. They have plans. And if you commit your plans unto the Lord, He will surely direct that. At alam ko, lahat kayo, lalo na yung mga young people natin out there, huwag kayo mawala ng pag-asa. Yun nandyan naman sa ibang bansa. Keep your eyes unto the refuge center where you can just hear the sound of heaven. Para alam din namin, you have to keep in touch. Alam namin nagpa-apply pa rin kayo. Baka mamaya hindi namin alam na crush na pala kayo dyan. So kailangan, hello. DCF, nandito pa ako. Medyo kulang ako ng isang pakpak. Then we can just pray and then God will bring you a new feather to fly. So I thank you at lahat ng mga glorious kung saan man kayo. This is your platform. This is life. In Jesus' name. Okay? May kanta tayo. Let's sing one song. And I believe this song will end up our service. So next time kayo mga nanay, kasi kulang tayo ng time. Okay? Ihanda nyo ang inyong mga testimony. At kung saang lugar kayo, ipapadala. Maybe may Russia na tayo, Ukraine na lang ang kulang para ma-stop yung labanan. By then, hindi natin kailangan bumaba si Jesus para magkaroon ng final countdown. No, I'm sure na talagang marami pang kaluluwa na masave doon sa Russia. And, wala po talagang imposible. Everything now is possible. Kaya nga masaya kayo young people, your generation is the generation of nothing is impossible. Because of the Holy Ghost. So kantahin natin ng higit pa. Nakaupo lang kayo dyan. Okay. Sayaw pala to. So paano nga naman tayo sa sayaw? Dito na kayo. Feeling young people din kayo. Come on. Hello, young people out there. Our Thursday IYP. Big mo, Jesus. Ikaw ang katiyakan. Ako'y magtitiwala. Ikaw ang pag-asa. Tatahakin ang landas na ika'y kasama mo sa araw na to. May panibagong simula. You can start all over again. After the storm, rain will come. Sunshine will come. Muntian mo'y panghahawakan ko. May panibagong simula. Bagong bagay na iyong ginagawa, makapangyarihan.
Jesus is with you. Pa sa nalalaman, higit pa sa naiisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naiisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa. After the storm, may panibagong kabanata. New chapter of your life. May bagong panalata, may lakas na harapin Ang bukas, kabutihan mo'y hawakan ko. May panibagong simula. Yeah! Magandang hapon! Glorious! All right.